Ang mga introvert ay hindi maingay, pero lethal sila sa katahimikan. Habang karamihan ay sinasayang ang lakas sa mga hayagang pag-aaway, ang mga introvert ay bihasa sa sining ng pagbe-burnout sa kanilang mga kaaway, nang hindi kailanman nagtataas ng boses, nag-e-effort o pinagpapawisan. Kung ikaw ay minsang minaliit dahil tahimik ka, makinig kang mabuti, dahil ganito ka mananalo ng hindi lumalaban. Narito ang mga psikolohikal na taktika na ginagamit ng mga introvert para ubusin ang lakas ng kanilang mga kaaway, manalo sa tahimik na laban at gawing ganap na kontrolado ang tensyon. Number 1. Ginagamit ng mga introvert ang kanilang tahimik na titig. Kapag kinumpronta ang mga introvert, hindi sila nagmamadaling punan ng espasyo ng mga salita o ipagtanggol ang sarili gamit ang mga magulong paliwanag. Alam nila na ang katahimikan ay hindi kahinaan, isa itong pressure cooker. Ang isang kalmado at hindi kumukurap na titig ay maaaring magdulot ng mas malalim na psikolohikal na epekto kaysa sa isang buong sigawan. Halimbawa, sa isang meeting, maaaring ibagsak ng isang katrabaho ang tumpok ng mga papel, nagtataas ng boses na puro mga paratang. Karamihan ay agad magre-react, maikipagtalo, puputulin yung nagsasalita, magmamadaling lilinisin ang kanilang pangalan. Pero iba ang mga introvert. Dahan-dahan silang titingala, titignan ang nag-aakusa ng may payapang kumpiyansa, walang kunot ng noo, walang ngiti ng pang-aasar, walang palitan ng mga salita. Purong katahimikan lang. At ang katahimikang ito ay parang tinapon yung galit nung kaaway nila sa isang void. Humahaba ang katahimikan. Bawat segundo ay nagiging mas mabigat kaysa sa mga nauna. Nagsisimula ng mapaisip ang aggressor. Bakit hindi sila nagre-react? Alam ba nila ang mangyayari? May plano ba sila? Ang uncertainty na yon ay hindi nawawala. Sa halip, lalo lang itong lumalaki. At sumusunod sa kanila kahit tapos na ang meeting. Sa gabing yon, paulit-ulit nilang iisipin ang nangyari. Babalikan ang eksena. Sinusubukang unawain ang kahulugan sa likod ng payapang titig na yon. Samantala, hindi man lang gumalaw ang mga introvert, pero na-stress nila yung kalaban nila sa sarili nitong pag-iisip at pagdududa. Number 2, dalubhasa ang mga introvert sa vanishing reply. Kapag pinoprovoke ang ibang tao, ang unang reaksyon nila ay agad na sumagot. Pero ang mga introvert, madali nilang napipigilan ang reflex na yon. Alam nila na ang bilis ay pabor sa umaatake. Kapag agad kang sumagot, nilalaro mo ang laban sa kanilang patakaran. Kaya sa halip, ginagamit ng mga introvert ang strategic na pagpapaliban bilang sandata. Isipin mo na lang, may kaaway na nag-send ng mainit na email na may 3 talata, puno ng passive aggression at mga paratang. Habang ang ibang tao ay agad magre-reply agad sa loob ng ilang minuto, ang mga introvert ay hinahayaan lang itong nakatiwangwang. Lilipas ang ilang oras, tapos ilang araw, nagsisimula ng mag-refresh ng inbox yung nag-send. Nagtataka kung natanggap ba ito, kung binabaliwala o kung may inihahandang kontra-atake. Sa huli, kapag sumagot na ang mga introvert, ito ay maikli at kontrolado. Noted. Pag-aaralan ko. Ang maikling sagot na ito ay binubura ang lahat ng dramang inaasahan ng kalaban nila. Walang emosyonal na gasolina. Walang defensive na tono na pwedeng batikusin. Isang tahimik na pahayag lang na tuluyang nagsasara ng pinto para sa escalation. Naiiwan yung kaaway na walang satisfaction at puno ng pagdududa. Nasayang ang kanilang adrenaline rush, samantala napanatili ng introvert ang kanilang enerhiya, habang ang kabilang panig ay nauupos na sa kahihintay at pag-aalala. Number 3, tanging mga katotohanan lang ang isinasagot ng mga introvert. Nabubuhay ang drama sa emosyon at alam ng mga introvert na kapag pinutol mo ang pinagmumulan nito, mamamatay ang apoy. Kapag inaatake, hindi sila gumaganti gamit ang damdamin. Sumasagot sila ng may eksaktong precision. Halimbawa, kung may kasamahan na nag-aakusa sa kanila na hindi nila natapos sa oras ang isang mahalagang ulat, sa halip na magpaliwanag, magdahilan o magdepensa, maaring kalmado lang silang sumagot ng "Naisend ko na yung part ko noong Martes, 9:47 AM." Yun lang, walang paghingi ng tawad, walang tono ng galit o lambing. Purong katotohanan lang sa pinakamalinaw nitong anyo.
Ang ganitong paraan ay nag-aalis ng anumang sandigan na pwedeng gamitin ng kaaway para hilahin ang usapan sa kaguluhan. Kung susubukan ng kaaway na paigtingin pa ito, hindi mo naman ito ipinadala sa paraang gusto ko. Maaari lang ulitin ng introvert ang mga katotohanan o ituro ang documented na ebidensya. Kapag walang emosyonal na alitan, wala ring kakapitan ang atake ng kalaban. Sa paglipas ng panahon, nagiging reputasyon na ito. Kilala ang mga introvert bilang hindi madaling mahila sa mga emosyonal na gulo. Lubos itong nakakainis para sa mga manipulators at pinipilit silang umatras o magmukhang irasyonal sa harap ng dalisay at payapang accuracy. Number 4, nananalo ang mga introvert sa pamamagitan ng mahabang laro ng pasensya. Itinuturing ng mga introvert ang mga tunggalian na parang chess, hindi boxing. Alam nila na may mga laban na hindi kailangang agad mapanalunan dahil minsan ang pagpapabaya sa kalaban na magpakawala ng mga suntok ng walang direksyon ay nauuwi sa sariling pagkatalo nito. Kapag inaharap ng mga introvert ang pagiging mapanulsol o aggression, madalas ay hindi sila agad tumutugon. Sa halip, nagmamasid sila. Inoobserbahan ng mga patterns, napapansin ng mga hindi pagkakatugma at naghihintay. Halimbawa, kung may taong palihim na sumisira sa kanila sa trabaho, hindi agad maglulunsad ng kontra-atake ang mga introvert. Sa halip, idodokumento nila ang lahat. Mga petsa, oras, saksi, at mismong mga salitang binitawan. Maghihintay sila hanggang sa ang taong iyon ay lumampas sa limitasyon, magkamali sa publiko o salungatin ng sarili nilang pahayag. Doon lalapit ang mga introvert, dala ang isang malinaw at hindi matatawarang ebidensya na tuluyang magpapaguho sa posisyon ng kaaway. Ang epekto nito ay lubhang nakakapinsala dahil hindi ito bunga ng mainit na reaksyon, kundi isang eksaktong pag-atake matapos ang ilang linggo o buwan ng tahimik na pagmamasid. Ang ganitong pasensya ay nakakapagod sa mga kalaban dahil patuloy silang nauubos sa pagtatangkang mag-udyok ng reaksyon. Hindi namamalayang sila mismo ang humahakbang patungo sa sariling pagkatalo. Number 5. Tumatanggi ang mga introvert na ibigay ang reaksyong hinahanap ng kanilang kaaway. Namumuhay ang mga kaaway natin sa reaksyon. Nanguudyok, nangangantsaw, at nangaasar sila dahil nabubuhay sila sa nakikitang inis o galit. Pero ginugutom sila ng mga introvert. Kapag may nagbibitaw ng mga sarkastikong komento o pahapyaw ng mga insulto, hindi ibinabalik ng mga introvert ang parehong enerhiya. Maaari lang silang magbigay ng magalang na tango, banayad ng ngiti, o ipagpatuloy lang ang kanilang ginagawa na parang walang narinig. Mabagal ngunit matindi ang epekto nito. Mas nagiging desperado ang umaatake. Pinalalakas pa ang kanilang kilos sa pag-asang makakita ng kahit kaunting bitak sa armor ng introvert. Ngunit bawat pagsubok ay sumasalubong sa parehong hindi natitinag na katahimikan. Sa huli, mapapagod ang kaaway o magiging lantad na lantad ang kanilang asal na pati ibang tao ay mapapansin na. Alam ng mga introvert na nakakahawa ang pagiging kalmado. Kapag nananatili silang payapa, kadalasan ay napapaniwala rin ang mga nakamasid at pumapanig sa kanila. Nakikita ang umaatake bilang mababaw o wala sa sarili. Unti-unting nauubos ang enerhiya ng kalaban at natatapos ang laban bago pa man ito magsimula sa malinaw na paraan. Number 6. Tahimik na ibinabaling ng mga introvert ang labanan ng hindi napapansin. Bihasa ang mga introvert sa tinatawag na conversational judo, ang paggamit ng lakas at galaw ng kalaban laban sa kanila nang walang lantad na pagtutol. Kapag hinarap sa isang tensyonadong sitwasyon, maaari nilang kilalanin ito ng bahagya, tapos ay dahan-dahang ilipat ang usapan sa ibang direksyon. Napapagalaw nila nang hindi namamalayan ng kabilang panig na tapos na pala ang laban. Halimbawa, kung may magtatangkang magsimula ng chismis tungkol sa isang kakilala, maaring sabihin lang ng mga introvert, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Speaking of that, nakita mo ba ang bagong project brief? Iiwan ito ang nagumpisa ng gulo na saglit na naguguluhan. Maaring subukan nilang ibalik ang usapan sa orihinal na paksa, pero uulitin lang ng introvert ang taktika. Bawat ulit ay banayad na inihahatid ang usapan sa mas neutral o kapaki-pakinabang na direksyon. Sa paglipas ng panahon, sumusuko na lang ang agresor. Napagtatanto na hindi nila kailanman makukuha ang kasiyahan ng isang buong pagtatalo.
Samantala, naiwasan naman ng mga introvert ang pagsasayang ng oras, napapanatili ang kanilang emosyonal na enerhiya at iniiwan ng kabilang panig na tahimik na nabigo ng walang malinaw na gulo na maaaring iparatang sa kanila. Number 7. Kinokontrol ng mga introvert ang access sa kanilang personal na buhay. Para sa mga introvert, ang pagiging pribado ay higit pa sa simpleng kagustuhan. Isa itong kalasag. Ibinubunyag lamang nila ang nais nilang ibunyag. At kahit doon, kadalasan ay walang masyadong kulay o detalye. Dahil dito kakaunti lang ang totoong impormasyong maaaring gawing sandata ng kanilang mga kaaway. At sa kawalan ng malinaw na katotohanan, napipilitan ng mga kalaban na manghula. Minsan pa nga, ginagamit ito ng mga introvert bilang taktika. Nagiiwan sila ng malabong pahiwatig na tila may laman, ngunit sadyang nakakaligaw. Dahilan para habulin ng kaaway nila ang mga aninong wala namang saysay. Maaaring isipin ng umaatake na may natuklasan silang mahalaga, pero sa huli ay wala pala itong kinalaman o mali pala ito. Samantala nananatiling ligtas at hindi naaapektuhan yung introvert. Ang ganitong uri ng piling pagbibigay ng access ang nagpapanatili ng hindi patas na laban dahil hindi mo maaaring atakihin ng isang bagay na hindi mo tunay na alam. Sa huli nauubos lang ang oras ng kanilang kaaway sa pag-iisip, pagchichismis at paghahasik ng plano, habang ang mga introvert ay tahimik na nagpapatuloy sa kanilang araw, walang bahid ng ingay. Number 8. Gumagawa ng reputasyon ng mga introvert sa pamamagitan ng tahimik na consistency. Habang ang mga maingay na personalidad ay nakakakuha ng pansin sa mga biglaang pagsabog, nauunawaan ng mga introvert na ang pangmatagalang kapangyarihan ay ang tuloy-tuloy na pagiging maaasahan. Lagi silang handa, natatapos ang mga gawain sa oras at tinutupad ang kanilang mga salita. Sa paglipas ng panahon, bumubuo ito ng tahimik ngunit matatag na reputasyon. Kapag tinangka ng mga kaaway na sirain ang reputasyong ito, parang bumabangga sila sa pader dahil nagsasalita na para sa mga introvert ang tala ng kanilang mga nagawa. Madalas ay maiisip ng mga kasamahan at kakilala, parang hindi naman sila yon, kaya nawawala ng kredibilidad ang pag-atake. Sa maraming pagkakataon, may iba pang kusang lumalapit para ipagtanggol ang introvert bago pa man sila magsalita. Isa ito sa kanilang pinaka-energy efficient na depensa. Hinahayaan ng mga taon ng matatag na pag-uugali ang lumaban para sa kanila habang nananatiling kalmado sa likuran. Samantala, nauubos naman ang hininga nung umaatake sa pagtatangkang kumbinsihin ng iba sa isang bagay na salungat sa tunay na karanasan ng mga tao. Number 9. Pinapaniwala ng mga introvert ang kanilang kaaway na ideya nila ito. Tahimik na mga estratehista ang mga introvert. Alam nila na kapag pilit mong itinutulak ang isang tao sa isang desisyon, natural itong magre-rebelde. Pero kung gagabayan mo sila ng sobrang banayad hanggang sa paniwalaan nilang kanila mismo ang ideyang yon mula sa simula, kikilos sila ng may buong paniniwala. Sa gitna ng tunggalian, minsan ay nagtatanim lang ang mga introvert ng mga maliliit na mungkahi, isang kaswal na komento, isang maingat na binuong tanong na magtutulak sa kaaway patungo sa isang hakbang na pabor sa mga introvert o nakakasira mismo sa layunin ng kanilang kaaway. Pagkalipas ng ilang linggo, maaaring matagpuan nung umaatake ang sarili nilang porsigido sa isang plano na sa tingin nila ay kanila. Pero sa katotohanan ay sinimulan ng mismong taong gusto nilang pabagsakin. Ang pinakamaganda ay ramdam ng kaaway na kontrolado nila ang lahat mula simula hanggang huli. Hindi alam na manipulate na pala sila para sayangin ang sarili nilang lakas at oras. Sa ganitong taktika, nananatiling malinis ang kamay ng mga introvert habang ang kalaban mismo ang gumagawa ng mga nakakapagod na trabaho. At number 10, hindi lumalaban ng mga introvert sa parehong arena. Alam ng mga introvert na minsan ang pinakamadaling paraan para manalo sa isang laban ay huwag itong labanan, lalo na kung nasa teritoryo ng kalaban. Kapag may gustong magdala sa kanila sa isang pampublikong sigawan, nananahimik lang sila. Kung gusto ng kalaban ay drama, wala silang ibinibigay. Kung magulo at maingay ang laban, hinahawakan ito ng mga introvert sa pribadong paraan, sa likod ng saradong pinto at ayon sa kanilang sariling kondisyon. Sa pagtanggi nilang pumasok sa piniling arena,
Napipilitan ng kaaway na magbato ng mga suntok na walang tinatamaan. Mapipilitan silang maglaro sa bagong patakaran, mga patakarang pabor sa introvert. O maubos ang lakas sa pakikipaglaban sa kalaban na ayaw lumaban pabalik. Sa ganitong paraan napapanatili ng mga introvert ang kanilang enerhiya at katahimikan habang ang kaaway ay mukhang desperado o sobrang agresibo. Sa huli, kung sino ang pumipili ng larangan ng labanan, siya ang may kontrol sa resulta. At mas alam ito ng mga introvert kaysa kanino man. Sa huli, hindi kailangan ng mga introvert na sumigaw, mangulit o ubusin ang sarili para manalo. Nasa accuracy, pasensya at tahimik na kumpiyansa ang kanilang lakas. Ang kumpiyansang alam nilang hindi sila basta-basta matitinag. Bawat taktika na gamit nila ay hindi para durugin ang kalaban, kundi para hayaang ang kalaban mismo ang maubos sa sariling galit at aggression hanggang tuluyang bumigay. Ang ganda ng ganitong paraan ay halos walang gastos para sa mga introvert. Walang mawawalang dignidad, walang masasayang na hininga, at walang mauubos na emosyon. Sa mundong madalas pumapabor sa pinakamalalakas ng boses, pinapatunayan ng mga introvert na ang pinakamatitibay na tagumpay ay madalas nanggagaling sa mga taong kumikilos ng tahimik, habang hinahayaan ng iba na maubos kakahabol sa mga aninong hindi nila mahahawakan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Marivic R. Escarda. Sabi niya, para sa akin kasi ang pagsagot ng tawag ay nakakaubos ng enerhiya. Kaya hinahayaan ko nilang mag-ring ang phone hanggang sa matapos na, at kung sasagot ako, gumagawa ako ng paraan para matapos na ang usapan. Mas palagay ako kung mag-uusap lang kami sa chat at text. Mas okay yun. Sabi naman ni Melanie Leiko, tama po, nahihirapan akong sumagot sa tawag sa phone. Nanginginig akong sumagot at baka magkamali ng isasagot o kaya nagpapanik. Ganyan ang problema ko. At ayon naman kay Marie Delight Worker, yes, tama po Sir AP. May phobia akong sumagot sa phone kahit noon pa man. Naiinis ako bakit di mo na mag-text at sasabihin kung anong kailangan. Di ako sumasagot kahit kapamilya ko pa. Mag-text na lang ako sabay tanong ng ano yung tawag mo. Di ko narinig, palusot lang. Salamat po Sir AP. More power and God bless po. At shoutout kay Bernabe, April Matthew Abelia, Kangaroo, Ramlat, Annalyn Granada, Emma Villanueva, Arkitakot, Row Art, RJ Mera, Dennis Aransanso, Junjun Perang, Arky Lee, Gunpla Addict, The King, Pax Tumulak, Dexter Piator, Cathy at kay Henry Prado. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba ang iba't ibang panic stages na pinagdadaanan ng mga introvert pag may tumatawag sa phone nila? Panoorin mo sa video na to.